Legacy in Disguise. Kabanata 38. Napailing si Adrian habang bahagyang natatawa. Mukhang ayaw talagang magpadikta ni Juliet Montreuil sa sariling pamilya, ano? Tumango si Juliet. Ayoko talaga, pero wala akong ibang magagawa. Bakit naman? Tanong ni Adrian na biglang naging seryoso. Sa tingin ko, nagbago na ang pananaw ng lolo ko matapos niyang humarap sa bingit ng kamatayan. Lalo na ngayon na ikaw mismo ang tumawag sa akin para iligtas ang buhay niya. Kung tunay siyang nagpapasalamat sa'yo, humingi ka ng kalayaan, karapatang magpasya kung sino ang gusto mong pakasalan. Naniniwala akong papayag siya. Napangiti si Juliet, isang mapait na ngiti. Umiling siya. Imposible. Kahit gustuhin ni Lolo, hindi siya basta-basta papayag. Bakit? Muli niyang tanong, puno ng pagtataka. Hindi ba't siya ang pinuno ng pamilya? Hawak niya ang lahat. Kanino pa siya matatakot? Napatingin si Juliet kay Adrian at mariing sinabi, Adrian, ang pamilya Montreuil ay hindi na simpleng iisang unit. Lumaki na ito at lumawak sa napakaraming sangay. At dahil doon, may matitinding batas na nagpapairal ng disiplina sa bawat miyembro. Kapag nilabag ko ang patakarang ipinagbabawal ang pagpapakasal ayon sa sariling kagustuhan, magkakagulo ang buong sistema. Humugat siya ng malalim na buntong hininga. Kung ako ay bibigyan ng kalayaan, lahat ng iba pang miyembro mula sa ibang sangay ay hihingi rin ng pareho. Kapag nangyari yun, mabubuwag ang pundasyong pinaghirapan ng pamilya sa loob ng higit isang siglo. Unti-unting masisira ang kontrol. At kapag nangyari iyon, maaaring maglaho ang buong Montreuil sa loob lamang ng ilang dekada. Napatingin si Adrian sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat na pasan ng babae sa kanyang harapan. Nagpatuloy si Juliet. Mula pa noong huling bahagi ng Qing Dynasty, itinayo na ang sistemang ito. Lahat kami sumusunod sa iisang kautusan, bawal tumapak, kahit kalahating hakbang sa labas ng Thunderbolt ng pamilya. Bawat sangay ay nagsisilbing bantay ng isa't isa. Bawal ang kahit anong ikasisira ng kabuoang interes ng Montreuil. Napabuntong hininga si Adrian, at may bahid ng hinayang sa kanyang tinig nang sabihin niyang, akala ko si Juliet Montreuil ay isang matapang at malayang babae. Hindi ko akalaing isa ka ring bihag, isang mabangis na hayop na natutulog, nakatali sa cage ng gawa ng sarili mong dugo't yaman. Ganun na nga. Sagot ni Juliet nang walang pag-aalinlangan. May mga laban talagang hindi mo pwedeng mapanalunan. Tahimik ang paligid. Maya-maya, inabot ni Juliet ang kanyang baso. Mr. Laurent, huwag na natin pag-usapan ang mga bagay na yan. Masyado nang masakit. Halina, isang tagay para sayo. Ngumiti si Adrian at iniangat ang baso. Tagay, para sa kalayaan. Napakunot ang noo ni Juliet. Kalayaan. Anong kalayaan? May kalayaan ba akong matatawag sa sarili ko? Bagamat nanlumo ang puso niya, pinilit niyang ngumiti. Sige, para sa kalayaan. Matapos ang isa na namang tagay, nalasing na si Juliet. Mapunggay ang mga mata, at sa bawat titig kay Adrian, tila may mga alaalang pilit na binubura ng alak. Alam mo, Mr. Laurent, bulong niya, matagal ko ng pangarap ang ipanganak sa isang simpleng pamilya. Kahit mahirap ang buhay, kahit kailangan kong magsikap araw-araw, basta ako ang may hawak ng sarili kong tadhana. Hindi gaya nito, na kahit anong yaman, posisyon, at kapangyarihan ang meron ako, walang kahit anong ligaya ang hatid nito sa akin. Tahimik si Adrian saglit, tapos ngumiti. Alam mo ba, marami ring ordinaryong tao ang naiinggit sa'yo. Sabi nga nila, mas pipiliin nilang umiyak sa loob ng BMW kaysa tumawa sa bisikleta. Para sa kanila, ang buhay na meron ka ay isang pangarap na wala silang karapatang angkinan. Lahat nagsusumiksik sa mundo para lang yumaman, para lang makawala sa kahirapan. Tiningnan siya ni Juliet, tila sinusuri ang kaluluwa ni Adrian. Pero ikaw, Mr. Laurent, hindi ka mukhang ganon. Parang hindi mo talaga pinapansin ang pera. Sa totoo lang, kahit may gamot kang nagkakahalaga ng 10 milyon, hindi mo man lang pinilit akong magbayad. Para sa'yo, parang alikabok lang ang pera. Ngumiti si Adrian, payak ngunit puno ng damdamin. Alikabok nga ba ang pera sa paningin niya ngayon? Oo, ngayon. Dahil hindi na siya nangangailangan. Pero sa loob-loob niya, dumaan siya sa impyerno. Hindi mo ako kilala noon, Juliet. Noong desperado akong mabuhay si Aunt Laura, noong halos magmakaawa ako kay Mrs. Rousseau sa mismong birthday party niya, sa harap ng lahat, para lang makahiram ng kaunting pera. Akala ko, dahil naniniwala siya sa Buddha, tutulungan niya ako para sa kapakanan ng buhay ng isang tao. Pero, napapikit si Adrian.
Hindi lahat ng kayang magdasal, kayang tumulong. At hindi lahat ng kayang tumulong, may pusong tumutulong. Pero hindi ko inakala na ang taong tila makabudismo sa panlabas, ay isa palang ganid at walang kahihiyang nilalang. Sa panahong iyon, kahit sino pa, basta mag-aalok ng 1 milyong piso, handa akong lumuhad sa harap niya. Kapag wala kang pera, mahirap talagang tumanggi sa tukso. At ang mga totoong hindi naaakit sa pera. Sila yung may sobra-sobrang yaman. Sa kanila, parang wala lang yun. Tulad ngayon. 10, 20 milyon. Kitawa-tawa. Sa totoo lang, hindi ko na nga alam kung paano gagastusin ang mga 10 bilyon sa account ko. Taon-taon, kumikita pa ang Alter Group ng 10 hanggang 20 bilyong piso. Para saan pa ang karagdagang 20 milyon? Mas pipiliin ko pang gamitin yun para paluhurin sila sa harap ko, isa-isa, tatawagan akong Mr. Laurent, at iaalay nila ang kanilang pagkatao para sa kapalit na grasya. Ang sarap sa pakiramdam. Pero, paano ko naman sasabihin yun kay Juliet? Sa paningin niya ngayon, isa akong banal na nilalang na walang pakialam sa kayamanan, parang anghel na kayang abutin ang langit. Kung ganun ang akala niya, hayaan na lang natin siyang maniwala. Habang lumalalim ang gabi, medyo nakainom na si Juliet. Mahinang sabi nito, alam mo, kaya kong tiisin ang lahat, kahit ang panunulsol nila sa negosyo, kahit ang pressure mula sa pamilya, pero pagdating sa kasal. Hindi ko na kaya. Ayokong maging kasangkapan nila. Ayokong ikasal sa lalaking hindi ko mahal. Ayokong ibigay ang kabataan at kaligayahan ko sa pamilyang Montreuil. Ayokong sundan ang yapot ng mama ko. Napatigil si Adrian. Ang mama mo, ganun din ba ang nangyari sa kanya? Tumango si Juliet, halatang pinipigilan ang pagdaloy ng damdamin. Oo. Napilitan siyang pakasalan ng papa ko. Hindi siya naging masaya. Matagal siyang nalugmok sa lungkot, hanggang sa unti-unti siyang nawala, bata pa lang ako, namatay na siya. Biglang bumalik sa alaala ni Adrian ang sinabi ni Dante Morel, matagal nang nawala ang ina ni Juliet, higit 10 taon na ang nakalipas. 25 na si Juliet ngayon. Kung ganun, 10 taong gulang pa lang siya nang mawala ang ina niya. Napakabata pa nga ng ina nito nang yumao. Tahimik na sumimsim ng alak si Juliet, nilalaro ang baso sa kanyang mga daliri, saka mahina at may lungkot na bangulong, pasensya ka na, Mr. Laurent, kung napahaba ang kwento ko. Ang dami kong nasabi, baka nakakainis na ko. Mabilis na umiling si Adrian, sabay ngiting banayad. MS Montreuil, huwag mong sabihin yan. Ang pagkukwento mo sa akin ay tanda ng tiwala. At yan ang pinahahalagahan ko. Ngumiti si Juliet, pero may bakas ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pinunasan niya ito gamit ang palad, saka mahigpit na nagsabi, salamat, Mr. Laurent. Hindi lang dahil iniligtas mo ang lolo ko, kundi dahil pinakinggan mo rin ako, kahit puro reklamo at kapolyahan ang sinabi ko. Maraming salamat. Ngumiti si Adrian. Walang anuman. Kung magkaibigan tayo, hindi kailangang magpaka-formal. Kasi kapag masyadong magalang ang magkaibigan, para na rin silang estranghero. Tama ka, mahinang tugon ni Juliet. Gabi na, dagdag pa nito, Mr. Laurent, ihahatid na kita. Pero umiling si Adrian. Hindi mo na kailangang gawin yun. At sa kalagayan mong medyo nakainom, hindi ka dapat magmaneho. Mas mabuting humanap tayo ng magmamaneho para sayo. Tumango si Juliet, halatang nahihiya. Oo, tama ka. Don't worry, may female manager dito na pwedeng mag-drive. Ihahatid muna kita tapos siya na ang bahala sa sasakyan. Sa katahimikan ng gabi, dalawang kaluluwang parehong sugatan, ang isa, paon ng yaman ngunit uhaw sa pag-unawa. Ang isa, bihag ng isang apelyidong pinipilit niyang takasan, ay unti-unting nagtatagpo, sa pagitan ng mga basag na alaala at isang basong alak. Gabing iyon, matapos ihatid ni Juliet si Adrian pauwi, agad siyang bumalik sa mansyon ng pamilyang Montreuil. Hindi sinunod ni Lucio Montreuil ang bilin ni Adrian na magpahinga. Sa halip, nakaupo siya sa maluwang na bulwagan, tahimik na nakikinig sa ulat ng ama at mga tiyuhin ni Juliet tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng pamilya. Pagkakita niya kay Juliet na papalapit, agad niyang itinataas ang kamay at tinawag ito, Juliet, hinihintay talaga kita. Lolo. Magalang na tugon ni Juliet, sabay tanong, ano po ang nais ninyong sabihin sa akin? Diretsong sabi ni Lucio Montreuil, ikaw ang nag-imbite kay Mr. Laurent dito. Gusto kong malaman, sino ba talaga siya? Ikwento mo sa akin ng buo at detalyado. Opo, Lolo. Agad na nagsimulang magpaliwanag si Juliet, nagkakilala po kami ni Mr. Laurent sa Maison de Sante.
Kasama po niya noon ang kanyang biyenan. Biyenan. Kumunat ang noo ni Don Lucio. Ibig mong sabihin, kasal na siya. Opo, mabilis na tango ni Juliet. Sayang, sayang naman. Napailing si Don Lucio, kita sa mukha ang panghihinayang. Sayang talaga. Biglang sumingit si Hector Montroy, Lolo, huwag po kayong mabahala. Nagtanong-tanong na rin po ako tungkol kay Mr. Laurent. Ayon sa mga naasagap kong impormasyon, asawa po siya ng anak ng isang maliit at hindi kilalang pamilya. Maliit na pamilya. Mas lalong naguluhan si Don Lucio. Anong klaseng maliit na pamilya ang makakahanap ng ganitong klaseng manugang? Nanggaling po siya sa pamilya Rousseau, sagot ni Hector na may bahid ng ngiti. Baka hindi niyo pa po naririnig ang apelidong iyon, Lolo. Hindi nga, sambit ni Don Lucio habang muling kumunat ang noo. Kung ganyan, maliit nga. Ibig sabihin, may pag-asa pa tayo. Pagkasabi niyon, tumingin siya kay Juliet, sige, ituloy mo. Kaya muling nagsalita si Juliet, noong nasa Maison de Sante kami, aksidenteng nabasag ng kanyang biyenan ang isa sa ating anti-gong vase. Pero ang nakakamangha, si Mr. Laurent mismo ang nagkumpuni nito gamit ang isang matandang sining na halos wala nang gumagamit ngayon. Hindi lang niya naibalik ang dating anyo ng vase, kundi napalawak pa ang halaga nito. Doon ako unang humanga sa kanya. Pagkatapos, ikinwento ni Juliet ang buong karanasan niya mula noong unang pagkikita nila ni Adrian. At nang binanggit niya na si Adrian mismo ang pumatay sa kilalang Hong Kong Metaphysics Master sa Metaphysics Conference ng Pamilya White sa Nanjing City, natigilan ang lahat sa silid. Pabulong na sabi ni Don Lucio, narinig ko na ang balita tungkol sa lalaking iyon. Ayon sa mga kwento, kakaiba raw ang kakayahan nito. Maski si Connor Chen, binigyang galang siya. Pero pinatay siya ni Mr. Laurent. Opo. Sagot ni Juliet na punong-puno ng paghanga ang mga mata. Arrogant po ang lalaking iyon. Pero isang salita lang mula kay Mr. Laurent, kulog mula sa langit, at biglang nagliyab ang papawiran. May bumagsak na kulog at kidlat mula sa kalangitan, at sa harap ng lahat, napatay ang huwad na master. Naku po, anong klaseng kapangyarihan ito? Halos mapalunok si Don Lucio sa pagkabigla. Nagkatinginan ng iba pang miyembro ng pamilya Montroy, lahat ay gulat na gulat. Kidlat mula sa langit. At sa salita lang. Ipinagpatuloy ni Juliet, at saka po, may isa pang master mula Hong Kong ang nagtangkang lokohin ako gamit ang Peking Feng Shui. Pero nabasa agad ni Mr. Laurent ang motibo niya. Siya na rin po ang nagtama at pumalit sa trapadong Dragon Formation. Hindi na mapigilan ni Juliet ang pagpupugay kay Adrian. Habang patuloy siyang nagsasalaysay ng mga mahimalang ginawa ni Adrian, unti-unting nabalot ng pananabik at paghanga ang buong bulwagan. Matagal na nakaupo si Don Lucio sa taas ng entablado, at matapos ang lahat ng narinig, napapikit siya habang humihinga ng malalim, parang binagyo ang damdamin. Sa wakas, dahan-dahan siyang nagsalita, ang pamilyang Rousseau, nakatagpo sila ng isang anak ng dragon. Akala ng lahat isa lang siyang ordinaryong mortal, pero siya'y isang tunay na dragon mula sa kalangitan. Medyo nagkibit-balikat si Hector Montroy, Lolo, magaling nga po si Adrian, pero baka po medyo napapalabas na ang tawag na tunay na dragon. Agad lumamig ang tono ni Don Lucio. Pal obvious. Sa isang salita niya lang, nagbagsakan ng kulog at kidlat mula sa langit. Kung hindi ito dakilang kapangyarihan, ano? Ang ganitong uri ng tao, hindi lang tunay na dragon, mas nararapat pa siyang tawaging Diyos ng lupa. Matapos iyon, tinitigan niya si Juliet ng malalim at buong diin na sinabi. Juliet, may misyon akong ibibigay sa iyo. Agad na sumagot si Juliet, Lolo, opo. Tumango si Lucio Montroy at mariing sinabi, gusto kong mapasama si Adrian sa pamilya Montroy. Gusto ko siyang maging manugang natin. Ha! Halos sabay-sabay ang pagkabigla ng lahat ng naroon, pati na rin si Juliet. Ngunit sa kaloob-looban ni Juliet, may namuong tuwa at kilig na parang batang babae sa unang pagkahulog sa pag-ibig. Gayunpaman, maingat pa rin siyang nagsalita, Lolo. Si Mr. Laurent po ay may asawa na. So ano ngayon? Mariing tugon ni matandang Montroy, hindi man lang nag-alinlangan. Kahit pa may asawa na siya, kahit pa may 10 asawa at 20 anak, kailangan pa rin natin siyang kunin. Kung magkakaroon tayo ng ganitong klaseng dragon na manugang, siguradong agad-agad ang pangalan ng Montroy. Baka nga maging isa tayo sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa buong bansa. Pero kung wala siya, kahit pa lumipas ang 1, 3, 500 taon, baka hindi pa rin matupad ang pangarap nating magtagumpay. Hindi natin kayang hintayin yun. Natigilan si Juliet.
Paulit-ulit ang pag-aalinlangan sa isip niya, pero sa dulo, nanag ang isang mas matinding pag-asa. Tiningnan niya ng seryoso ang kanyang lolo at mariing sinabi, "Lolo, naiintindihan ko." Tumawa ng malakas si Lucio Montreuil. Magaling. Magaling. Napakahusay. Kapag nangyari ito, ikaw ang susunod na patriarka ng pamilya Montreuil. Biglang natigilan ang lahat. Kailan pa ba ibinibigay ang pamumuno ng Montreuil sa isang babae? Pero ngayon, mismong si matandang Montreuil ang nagsalita. At alam ng lahat, kapag si matandang Montreuil na ang nangako, hindi na yun binabawi. Isa-isang nagtinginan ang bawat miyembro ng pamilya Montreuil. Sa isip ng bawat isa, may kanya-kanyang plano na silang iniisip. 10:00 na ng gabi nang makauwi si Adrian sa bahay. Pero pagpasok niya, tila may kakaibang tensyon sa paligid. Lahat ng miyembro ng pamilya ay nakaupo sa sala, tahimik at seryoso ang mukha. Nang makita siyang dumating, agad siyang sinita ni Carmela. "Adrian, saan ka ba galing? Matagal ka nang hindi umuwi. May respeto ka pa ba sa bahay na to?" Magsasalita na sana si Adrian, pero agad siyang pinigilan ni Elise na may mariing tono, "Mama, tama na po." Tahimik na lang si Carmela. Walang imek, pero halatang hindi pa tapos ang sermon. Inilapag ni Adrian ang mga dalang gulay sa lamesa at mahinahong tinanong, "Ano bang pinag-uusapan nyo? Parang may lamay dito ah." Sumagot si George. "Wala ka bang balita? Ang pinakamalaking balita ngayon sa buong Nanjang." "Anong balita?" "Biglaang nagsara ang mga kumpanya militar. Lahat ng kapartner nila, terminated ang kontrata. Ang mga may pautang, parang nagsabuatan, sabay-sabay na nanangil. Putol ang capital chain ni Philip Minor. Nalugi siya bigla. ₱1 ang utang. Kaya, tumalon siya sa gusali. Patay." Nagkunwaring nagulat si Adrian. "Talaga? Grabe. Ang lungkot naman." Umiling si George at malalim ang buntong hininga. Si Philip Minor noon ang hari ng real estate sa Nanjang. Kayang yamurak ng tao sa isang tingin. Pero ngayon, isang bangkay na lang. Ewan ko kung sino ang tinamaan niya, pero tinamaan siya ng todo. Matigas ang mukha ni Elise. "Karapat-dapat lang. Matagal na siyang may masamang balak sa akin." Napabuntong hininga si Carmela. "Kaya nga, Elise. Nakakatakot talaga ang magnegosyo. Hindi porke may puhunan ka, panalo ka na. Minsan, buhay pa ang kapalit." Pagkasabi noon, tiningnan niya ng seryoso si Elise. "Kaya sinasabi ko sa'yo, wag mo na ituloy ang studio na yan. Sobrang risky. Bumalik ka na lang sa Russo Group. Sabi ng lola mo, ikaw na ang magiging direktor. 1 milyon ang sahod mo kada taon. Hindi ba mas maganda yon kaysa magpakalunod sa panganib ng negosyo?" Nang marinig ni Elise na pinipilit na naman siya ng kanyang ina na bumalik sa Russo Group, hindi niya napigil ang mapakunot noo. "Mama, anong malaking kagalakan ba ang ibinigay ni Lola sa'yo at bigla kang nagbago ng tono? Bakit mo ako gustong pabulaykin sa Russo Group?" Tanong niya, puno ng pagtataka. May pag-aalala sa mukha ni Carmela habang sumagot, "Hindi ba halata? ₱1 milyong ang sahod kada taon. Mas mabuti yun kaysa sa negosyo mong hindi naman tiyak ang kita. Paano kung malugi ka? Paano na lang ang papa mo?" Nanigas ang mukha ni Elise. Matalim ang tono ng kanyang boses, "Mama, huwag mo na akong pilitin. Kahit pulutin ko pa ang pagkain sa kalsada, hinding-hindi ako babalik sa Russo Group. Hindi ako nakikipaglaban para sa pandesal, nakikipaglaban ako para sa prinsipyo." Naina si Carmela, para bang hinampas ng martilyo ang kanyang dibdib. Tinuro niya si Elise habang galit na galit, "Prinsipyo. Anong silbi ng prinsipyo kung wala kang pera?" Pagkatapos noon, tumulo ang luha sa magkabilang pisngi ni Carmela. Napaupo siya at napabulalas, tila ba naglalabas ng hinanakit sa langit. Ngayon, paunti-unti nang nalulugi ang kumpanya ng Russo. Kapag tuluyang nagsara yan, paano na ang pensayo ng tatay mo? Umaasa kami sa perang yun para sa pagtanda namin. Kahit hindi gusto ng mama mo ang papa mo, may parte pa rin siya sa kumpanya. Kung hindi ka babalik, mawawala rin ang dividend namin. Paano na lang kaming matatanda?" Humugat ng malalim na hininga si Elise at mariing sinabi, "Mama, problema ng Russo yan. Kung tuluyan silang bumagsak, kasalanan nila yon. Karapat-dapat lang." Halos mapatili si Carmela sa narinig. "Ano ka ba, anak? Ilang taon tayong nagsakripisyo para sa pamilyang yon. Ngayon ba'y manunood ka na lang habang nawawala ang lahat? Wala ka na bang pakialam sa amin?" Matatag ang sagot ni Elise. "Mama, kailan ba ako hindi nagpakita ng malasakit?
Simulat sa poll, sinunod ko ang gusto mo. Lahat ng kita ko, binibigay ko sa'yo. Lahat ng desisyon sa pera, ikaw ang may hawak. Pero ngayon, gusto ko naman sanang magkaroon ng sariling desisyon. Ayoko nang bumalik sa Russo Group. Gusto kong magsimula ng sarili kong landas. Hindi mo ba ako kayang suportahan doon kahit kaunti? Napayuko si Carmela. Alam niyang may punto ang anak, pero ang inis sa kanyang dibdib ay hindi pa rin matiga. Nilinggan niya si Elise at humagulal. Anong klaseng buhay to? Ako na nga ang naghirap, ako pa ang nawala ng boses. Pinalaki kitang maayos, umaasang makakahanap ka ng matinong asawa, pero anong nangyari? Pinilit pa akong tanggapin ang lalaking yun bilang manugang. Ngayon, hindi mo na ako pinakikinggan. Para saan pa lahat ng ito? Nang makita ni Elise na nagsimula na namang magdrama at mag-emotional blackmail ang ina, napabuntong hininga siya. Mama, hindi ba gusto mong ipakita kay Adrian na tama ang desisyon ko? Ngayon, unti-unti nang nagkakabunga ang pagsisikap niya. Pag natapos ang renovation sa villa, pwede na kayong tumira doon. Hindi ba't yan ang bunga ng pagiging parte niya sa buhay ko? Ano kung tumira kami doon? Umiiyak pa rin si Carmela. Hindi ka ba nag-aalala na baka umalma na naman ang mga DuPont? Baka paalisin tayo. Kung iiyak ka pa rin at mag-aalala sa mga bagay na wala pa naman, ewan ko na lang, mama, sagot ni Elise, nawawalan na ng pasensya. Kung gusto mo, uupa na lang kami ni Adrian ng sariling bahay. Lilipat na lang kami. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Carmela. Ano? Iiwan mo kami. Tumango si Elise. Ilang taon na rin kaming kasal ni Adrian. Panahon na para mag-umpisa kami ng sarili naming tahanan. Hindi. Sigaw ni Carmela. Halos mabasak ang boses niya sa pagkontra. Hinding-hindi pwede yan. Mariing tumingin si Elise sa kanyang ina. Mama, kung ipipilit mo akong bumalik sa Russo Group, aalis kami ni Adrian. Pero kung titigilan mo na yan, mananatili kami dito. Ikaw ang pumili. Tahimik si Carmela. Tinitigan niya ang anak, alam niyang hindi ito nagbibiro. At sa sandaling iyon, naliwanagan si Carmela. Narealize niyang sa sobrang pagpupumilit niya, baka tuluyan nang mawala ang anak niya. Kung ganun, kapag natapos na ang villa na ibinigay ni Lionel Dupont kay Adrian, sino pa kaya ang magkakaroon ng pagkakataong tumira roon? Sa pag-iisip nito, bigla na lang siyang natahimik. Napabuntong hininga siya at sinabi, sige na nga, anak. Suportado kita sa negosyo mo. Hindi ko nababanggitin ang tungkol sa Russo Group, ayos ba yon? Napangiti si Elise at tumango. O siya, hindi na tayo lilipat. Nang makita ni Adrian ang pagiging kalmado ni Elise sa harap ng tensyon, hindi niya napigil ang palakpakan ito, kahit tahimik lang. May angas din pala ang misis ko, naisip niya. Tahimik kung tahimik, pero kapag kritikal na, palaban. Suabe. Samantala, si George, ang matandang ama ni Elise, ay hindi umiimik. Pero nang makita niyang bihira nang magalit ang anak niyang si Elise, ay bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang. Kaya't nagmadali siyang sumabat. O, ano na naman yang bangayan niyong mag-ina? Sabay ngisi. Tingnan niyo, ang saya ng pamilya kapag walang sigawan, di ba? Pero agad siyang tinusok ng matalim na titig ni Carmela. Hay nako. Hindi pa nga ako nakakabawi ng hininga sa inis, ikaw na naman ang nagsalita. Pasinghal niyang wika. Si Adrian nga, kahit anong sabihin mo, may bahay na titirhan. Ikaw. Maghapon kang naglalaro ng kung ano-anong kalokohan. Ang pinakawalang silbi sa pamilyang to, ikaw yun. Ha! Halos mapatalon si George. Hoy Carmela. Huwag mo akong minamaliit. May silbi ako, ano ka ba? Naalala mo ba nung isang araw? Yung itinapon kong mga lumang halamang gamot. Umabot ng daan-daang libo ang kita ko roon, ha? Huwey! Kita mo? Kahit ngayon, palusot mo pa rin yan, singgal ni Carmela. Baka isang araw arestuhin ka dahil sa panloloko mo. Huwag mong asahan na ilalabas kita sa kulungan, ha? Napamura si George. Gago ka talaga minsan. Huwag mo akong minamaliit. Hindi mo alam, may talento ako sa antiques. Mga kayamanang kultural ang hawak ko. Sabay tumakbo sa kwarto si George, may inilabas na parang trophy, at pagbalik ay parang may bitbit na korona ng hari. Oh, tingnan mo to. Mayabang niyang sabi. Ito ang nakuha ko ngayong araw, penholder ng mga emperador noong panahon ng Qing Dynasty. 5,000 lang ang bili ko. Pero tingnan mo ha, pinadala ko na sa kaibigan kong si Mr. Montague, expert sa cultural relics. Sabi niya, handa siyang bilhin to ng 300,000. Namilog ang mata ni Adrian sa narinig.
Napatingin siya sa penholder. Kung tunay nga itong galing sa Qing Dynasty, pwede ngang umabot ng daan-daang libo ang halaga. Pero sa isang sulya pa lang, alam na agad ni Adrian, peking-peking gawa lang ito ng modernong artisan. Sa kalidad, hindi aabot sa 1,000 ang presyo. 5,000 ang bayad ni George. Malinaw na niloko siya. Napakunot-noo siya. Ang matandang ito, wala talagang alam sa antiques. Niloloko lang ng mga tao sa paligid. Pero bakit si Mr. Montague, isang kilalang tusong antique dealer, ay interesado sa peking gamit na ito? Imposibleng hindi niya alam na peke ito. So bakit siya nag-aalok ng 300,000? Naguguluhan man si Adrian, hindi siya nagpahalata. Pero ang pakiramdam niya, may mas malalim na dahilan si Montague, at posibleng hindi lang tungkol sa penholder ang usapan. Nang marinig nila ang sinabi ni George, halos hindi makapaniwala ang lahat. Napakunot-noo si Carmela at nagtanong, sinasabi mo ba na may taong bibili niya ng 300,000? Sa basang-basa at bulok na bagay na yan. Ni hindi ko maibebenta yan ng 50. Ngunit nagwagi ang ngiti ni George habang buo ang kumpiyansa sa sarili. Bakit ako magsisinungaling? Kung ayaw mong maniwala, heto't basahin mo na lang ang chat log. Habang nagsasalita, binuksan niya ang WeChat chat record sa cellphone. Sa listahan, may pangalang Michael Ducati na nagpadala ng voice message. Ipinindot ni George ang mensahe, at lumabas ang boses ni Michael Ducati. Ginoong Rousseau, maganda ang penholder na yan. Sa tingin ko, galing pa yan sa dinastiyang Qing. Ganito na lang, bigyan na kita ng 300,000 para dyan. Ibenta mo na sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Aba, totoo nga. Grabe ka, Mr. Rousseau. Ang galing mo talaga. Bili mo ng 5,000, tapos bentahan mo ng 300,000. Ngumisi si George habang namumula sa tuwa ang mukha. Oh, ayan. Tinanggap mo ba? Tanong ko lang, tinanggap mo ba? Tinanggap ko na. Sabay tawa ni Carmela. Sanay si Carmela sa pagtingin ng halaga ng pera, lalo na't lumaki siya sa pamilya ng mga negosyante. Nang marinig ang presyong iyon, agad niyang nalimutan ang lahat ng sinabi niya kanina at ngumiti ng matamis. Ang galing ng asawa ko. Marunong na ring dumiskart. Si Adrian na lang talaga ang pinakawalang silbi sa pamilya natin. Nanigas ang mukha ni Adrian sa inis. Bakit nadadamay na naman ako? Hindi niyo ba alam na ang gamot na pinagbentahan niya, ako ang mismong gumawa niyon? Ako. Kung may pagkakataon lang siyang tanungin si Michael Ducati ng harapan, siguradong sasabihin niya, aling-litid mo ba ang may diferensya at binili mo yan ng ganong presyo? Hindi mo ba alam, binili lang yan ang bainan ko sa ukay. Habang tuliro pa si Adrian sa iniisip, iniabot ni George ang penholder sa kanya at sinabing, Adrian, bukas dalhin mo to sa Antique Street. Hanapin mo si Michael Ducati. Hinihintay na niya yan at naghanda na ng cash. Pag nakuha mo na ang pera, ibalik mo sa akin. Agad na tumango si Adrian. Opo, Papa. Tumango si George, halatang kontento. Aba, maganda yan. At ikaw, dapat sumama ka na rin sa circle ng mga antique collectors. Malay mo, matuto ka rin at magkakitaan ka balang araw. Pag nagkataon, sabay tayong magnegosyo. Masaya yun, di ba? Napilitan lang tumango si Adrian. Pero sa loob-loob niya, ikaw kaya ang laging may sablay. Kung hindi mo lang binasag yung antique vase sa Maison de Sante, edi sana walang kaso. Ako pa ang nagayos ng lahat para hindi ka aipakulong ng pamilya ng may-ari. May gana ka pang magyabang. Pero napabuntong hininga rin si Adrian pagkatapos. Matanda na si George. Para lang siyang batang naglalaro sa negosyo. Mabait naman siya sa akin, kaya hayaan mo na. Kinabukasan, maagang tumawag si George kay Adrian. Adrian. Dalhin mo na agad yung penholder kay Michael Ducati. Hinihintay ka na yun, at handa na ang 300,000. Agad namang tumugon si Adrian, Papa hindi ba sasama ka? Ay, hindi ako pwede ngayon, sagot ni George na halatang abala. May meeting ako sa Calligraphy and Painting Association. Inimbitahan nila akong sumali. Kapag miyembro ka na, makakakuha ka ng maraming benepisyo, lalo na sa mga domestic auctions ng paintings at calligraphy. Madali na lang ang lahat kapag nandun ka sa loob. Napailing si Adrian, ganon, ako na lang ang pupunta sa Antique Street para kay Michael Ducati. Wala na siyang magagawa pa. Bili na ni George iyon, kaya siya na mismo ang bababa para asikasuhin. Saktong day off ni Elise noon. Wala siyang ginagawa kaya tinanong si Adrian, Adrian, sasama ako. Wala naman akong gagawin dito sa bahay. Tumango si Adrian.
Tamang-tama, ikaw na mag-drive. Ngunit napasimangot si Elise. Ayoko na, pagod na ako mag-drive. Sige na, ako na ang magmamaneho. Magkasabay na nagmaneho sina Adrian at Elise patungo sa Antique Street. Linggo noon, kaya siksikan ng mga tao sa kalsadang iyon, parang piyesta ng mga naghahanap ng kayamanan sa basura ng nakaraan. Isa sa mga kilalang personalidad sa Antique Street si Michael Ducati, isang matandang matagal nang may pwesto roon. Kaya't agad siyang natunto ni Adrian pagdating pa lang nila. Sa puntong iyon, hawak-hawak ni Michael ang isang peking jade pendant at abalang-abala sa panloloko sa isang banyagang mag-asawa. Halos mapuno ng laway ang bibig niya sa kakakwento. Sinabi ko na sa inyo, ang jade na ito ay isinusuot pa ni Emperor Chongzhen ng Ming Dynasty. Nang gumuho ang kaharian, dinala ito sa Shuhai City. Nang mabagsak si Li Ziqing, napunta ito sa kanyang apo, na naglakbay ng palihim hanggang sa huli, mapunta ito sa aking mga kamay. Talaga? Namamanghang tanong ng lalaking dayuhan. Magkano naman ang pendant na yan? Ngumiti si Michael, waring panalong-panalo. Nakikita kong may koneksyon kayo sa pendant na ito. 180,000 lang pero kapag inakyat yan sa auction house, 1,800,000 ang balik. Easy money, di ba? Napataas ang kilay ng dayuhang babae. Kung sa Antique Street lang may 10 beses na tubo, bakit hindi mo na lang diretso dalhin sa auction? Ano kami, utu-uto? Halika na, hon. At iniwan nilang mag-asawa si Michael na natulalang parang binagsakan ng langit. Peste! Kailan pa naging matatalino ang mga turistang to? Mura ni Michael habang nakasunod ng tingin sa papalayong mga banyaga. Sa puntong iyon, lumapit si Adrian, bahagyang nakangisi. Oy, Michael Ducati, hindi ka pa rin natuto. Hanggang ngayon ba naman, niloloko mo pa rin ang tao rito? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Michael. Napatingin siya kay Adrian na waring nakita ang multo ng sarili niyang karma. Aba, Mr. Laurent. Ano pong ginagawa ninyo rito? Napatingin siya sa tabi ni Adrian at agad napangiti ng ubod ng plastic. Ay! Ito po ba ang asawa ni Mr. Laurent? Abay tunay ngang anghel sa kagandahan, bagay na bagay po kayo. Sumagot si Adrian, seryoso ang tono. Huwag kang ang pakyot. May kailangan ako sayo. Narinig kong gusto mong bilhin ng 300,000 yung lumang penholder ng biyenan ko. Ay oo, Mr. Laurent. Halos lumundag si Michael sa tuwa. Ang biyenan niyo po, parang may pangamoy sa kayamanan. Yung penholder na yun, siguradong aabot ng 300 hanggang 400,000 ang halaga. Astig. Hinayla siya ni Adrian sa isang tabi, at binulungan. Tama na ang palabas mo. Alam ng lahat dito sa Antique Street na peke yung penholder. Ang tanging hindi nakakaalam. Ang biyenan kong mahilig sa kapalpakan. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, bakit mo gustong bilhin ng ganon kalaki? Napakamot si Michael, tapos ay nagpakumbaba. Sir, totoo po. Respeto lang talaga. Naalala nyo ba yung 2 gamot na binigay ng biyenan nyo dati? Pinabenta niya sa kin. Sa totoo lang, kumita ako ng milyon-milyon doon. Habang tumatagal, hindi na ako mapakali. Parang may kirot sa konsensya. Kaya ayan, gusto kong gumanti kahit papaano. Alam kong hindi nyo pinapahalagahan ang pera. Kaya iniisip kong kunin yung penholder, kunwari mamuhunan, para lang kahit paano, makabawi ako sa inyo. Ngumisi si Adrian, pero malamig ang kanyang tinig. Ganon. Binayaran mo ng 100,000 ang biyenan ko para sa gamot na nakuha mo ng libre, tapos binalikan mo pa siya para bumili ng peking penholder, akala mo mababayaran mo na ang utang mo sa pamamagitan niyan. Nipaurong si Michael, parang batang nahuli sa kasalanan. Sir! Patawarin niyo ko. Kung gusto nyo, ibabalik ko lahat ng kita ko. Hindi ko po kayo niloloko, gusto ko lang makabawi. Ayoko rin pong mapahiya sa inyo. Alam niyang hindi niya kayang banggain si Adrian. Marami ng kilalang personalidad ang lumalapit dito. Usap-usapan pa ngang may mga master ng Feng Shui mula Hong Kong na pinatiklop lang niya. Sino ba siya para sumaway? Tumango si Adrian, saka tumalikod. Hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi alam ng biyenan ko na peke yun. Sa tingin niya, siya pa ang naka-jackpot. Hayaan mo siyang masiyahan sa ilusyon niya. Biglang lumingon si Adrian at tumingin ulit kay Michael, malamig ang tinig. Pero tandaan mo to, darating ang araw na baka kailanganin kita sa mga antique deal. Gusto ko, alerto ka. Huwag kang tatanga-tanga, naiintindihan mo ba? Parang asong nakakita ng buto si Michael sa sobrang saya. Opo.
Opo, Mr. Laurent. Mula ngayon, ako na po ang aso nyo rito sa Antique Street. Ano mang ipagawa nyo, susunod ako agad. Nang makita ni Adrian si Michael Ducati na abalang-abala sa pagbebenta, tumango siya ng may kasiyahan. Matalino si Michael Ducati. Marunong dumiskart. Malinaw na may kinabukasan ito kung ipagpapatuloy ang ganitong ugali. Kaya't napaisip si Adrian, magiging kapaki-pakinabang ito sa mga darating na panahon. Kaya't sinabi niya rito, huwag kang mag-alala, kahit pangit ang pagganap mo sa trabaho, hindi kita pababayaan. Mabilis na sumaludo si Michael, halos sabay sa pagyakap ng kanyang mga kamao. Mr. Laurent, huwag po kayong mag-alala. Handa si Michael Ducati na ayalay ang ulo para sa inyo. Napailing si Adrian habang natatawa. Sa hitsura mong iyan, parang gusto mo talagang bugbugin. Umismit si Michael at sumagot, Mr. Laurent, pangit man ang mukha ko, pero hindi pangit ang pera ko. Pagkasabi niyon, kinuha niya ang isang itim na kahon mula sa ilalim ng kanyang pwesto at iniabot ito kay Adrian. Mr. Laurent, narito ang 300,000. Cash! Pakitingnan niyo po. Ngunit tinanguan lang siya ni Adrian at itinulak ang kahon palayo. Wala nang tingin-tingin. Aalis na kami. Agad na nagtanong si Michael, hindi po ba kayo iikot sa Antique Street? Hindi na, sagot ni Adrian. 10,000 gamit, 9,999 peke. Mas maigi pang huwag na lang. Tumango si Michael. Sige po, mag-ingat kayo. Isasara ko na rin ang pwesto ko. Napakunot noo si Adrian. Bakit ka magsasara ng maaga? Sumagot si Michael, pupunta ako sa palengke para bumili ng panindang bagong uso. Wala nang bumibili ng peking jade ngayon, lahat, gusto ay peking sinaunang barya. Ang peking kangshitongbaw, nabibili sa palengke ng Pakyawan, pero dito sa Antique Street, nabebenta ko ng 1 hanggang 2,000 kada piraso. Napamulagat si Elise sa narinig. 1 hanggang 2,000. Hindi ba't sobrang panluloko na yan? Nagkamot ng ulo si Michael. Miss, wala ka pa sa kalahati ng katotohanan. Ganyan talaga ang bentahan dito sa Antique Street. Kapag binagsak ko ang presyo, papatayin ako ng mga kapwa ko vendor. Napailing si Adrian, punong-puno ng panghihinayang. Wala bang paraan para maghanap buhay ng hindi nanloloko? Napabuntong hininga si Michael at umirap. Ginoong Laurent, kung hindi ako mandiraya rito sa Antique Street, baka matagal na akong gutom sa kalye. Hayaan mo na nga, sabay iling ni Adrian. Basta alam mo ang limitasyon mo. Pagkatapos nyon, napansin niyang malapit lang ang daan pauwi sa pwesto ni Michael, kaya't inaya niya ito, halika na, isabay nakita. Namangha si Michael. Hindi siya makapaniwala na saisabayan siya ni Mr. Adrian Laurent mismo. Para siyang batang tinawag sa entablado. Mr. Laurent. Napakalaking karangalan po nito. Maraming salamat, maraming salamat. Tumigil ka na sa kakadakdak. Sumakay ka na, utos ni Adrian. Paglabas nila ng Antique Street, bigla na lang dumilim ang langit. Sumambulat ang ulan, kasabay ng malalakas na patak na tila galit na galit sa lupa. Tag-ulan na nga, at nitong mga nakaraang araw, halos araw-araw ang buhos. May ilang kalsadang lubog sa baha, at inianunsyo sa radyo na isinara ang ilang mga underpass dahil sa tindi ng tubig. Kaya't napilitan si Adrian na dumaan sa mas liblib na kalsada sa labas ng lungsod. Habang nasa daan, abot langit ang tuwa ni Michael. Habang nasa likod ng sasakyan, palihim niyang kinuha na ng litrato ang gilid ng mukha ni Adrian habang nagmamaneho. Ipinost niya ito sa social media at may caption pang, swerte nyo, mga tol. Kasama ko ngayon sa sasakyan si Mr. Laurent. Sandali lang, bumaha agad ng komento. Anak ng Diyos. Idol mo pala yan. Sana all may connect kay Mr. Laurent. Pag umasenso ka, huwag kalimutan ang mga kaibigan, bro. Napangiti si Michael. Para siyang pumutok sa tagumpay. Habang mabagal ang takbo ni Adrian sa kalsadang mad-ulash at madilim, may napansin siyang isang sasakyang nakahinto sa gilid ng kalsada. Isang lumang itim na Mercedes-Benz, hindi pantay ang pagkakapark, tila minadali. Mula sa loob, may isang babaeng nagmamadaling bumaba. Napansin ni Adrian na parehong sira ang dalawang gulong sa harap. Mukhang na-flat at kailangan ng palitan. Hindi naman mahilig makisawsaw si Adrian, kaya't balak na sana niyang tuloy-tuloy lang ang takbo. Ngunit bago pa siya makalagpas, biglang napasigaw si Elise na nasa tabi niya. Adrian. Sandali lang, hindi ba si Celine yun? Huminto ka. Biglang napadiin ang preno ni Adrian. Agad na kinuha ni Elise ang kanyang payong at dali-daling bumaba ng gusali.
Nang makita ito ni Adrian, hindi na siya nagdalawang isip, mabilis siyang sumunod. Celine, anong nangyari? Tanong ni Elise pagkarating niya sa baba. Nagulat si Celine nang makita si Elise. Basang-basa siya sa ulan, nanginginig, at halatang gulat na gulat. Elise, anong ginagawa mo rito? Halatang balisa at hiyang-hiya si Celine, parang ayaw niyang makitang ganito siya ng mga kaibigan. Itinapat ni Elise ang payong kay Celine habang nagsalita, nadaanan lang namin ito ni Adrian. Nakita kita. Anong nangyari sa'yo? Nang gagalaiting sagot ni Celine, huwag mo na akong tanungin. Pinatakbo ako ng kumpanya para sa sales tapos binigyan ako ng kotse. Ayun, papunta pa lang ako sa client kanina, na flat agad ang gulong. Pagtingin ko, hindi lang isa, parang lahat pa yata ng gulong may tama. Nakakainis. Napakunot noo si Adrian. Karaniwan, kahit isang gulong lang ang may tama, pwede pang i-drive saglit. Pero kung halos lahat ng gulong, sabay-sabay na flat. May mali. Hindi ito aksidente. Lalo pang lumalakas ang ulan, sabi ni Adrian. Delikado kang maghintay dito mag-isa. Sumabay ka na muna sa amin pabalik ng syudad. Iwan mo na lang muna ang kotse, saka na natin ipataw kapag humupa na ang ulan. Napabuntong hininga si Celine at tumango. Mukhang yun na lang ang pwede kong gawin. Habang inaakay ni Adrian si Celine pabalik sa sasakyan, biglang may malakas na kalabog sa ere, parang kidlat na bumulusok sa gitna ng ulan. Isang pilak na liwanag ang bumulusok mula sa langit, at dumiretso ito kay Celine Fontaine. Walang inaksayang segundo si Adrian. Hinailan niya agad si Celine, mahigpit na niyakap at iniharang ang katawan. Pak! Isang matinis na tunog ang umalangaw-ngaw, tumama ang isang manipis na kutsilyong parang dahon ng willow sa harapan ng kotse. Ang talim nito, kumikinang sa ilalim ng ulan, nanginginig sa tindi ng lakas. At bagamat gawa sa matibay na metal ang kotse, parang tahop lang ito sa kutsilyo, pinunit ng tila kagat ng kidlat. Tahimik ang paligid. Lahat ng mata, nakatuon sa kutsilyong bumagsak. Buti na lang, naaga pa ni Adrian. Ang matalim na kutsilyo na dapat ay sa sentido ni Celine tatama, dumaan lang sa gilid ng pisngi niya, at sa halip, ilang hibla lang ng buhok ang naputol. Isang igla pa, at baka wala na si Celine. Kahit galing sa kilalang pamilya si Celine at nasanay na sa panganib, hindi niya napigil ang mapasigaw sa takot. Pero hindi pa doon nagtatapos ang panganib. Dalawang malamig na liwanag na naman ang sumugod. Dalawang sunod-sunod na flying knife ang tumama sa direksyon nila. Mabilis ang kilos ni Adrian, hinailan niya si Celine, pinaikot ang katawan, at sa isang iglap ay naiwasan ang parehong nakamamatay na armas. Ang bawat kutsilyo ay may bitbit na intensyon, pangkitol ng buhay. Kung hindi dahil sa sikretong sining na 9 Secrets of Heavens, na matagal nang pinaghahandaan ni Adrian, baka ni isa sa kanila, wala nang buhay ngayon. Nakapako si Celine sa kinatatayuan. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sa gitna ng Nanjing City, may nagtangka sa kanyang buhay. At higit sa lahat, 2 beses siya iniligtas ni Adrian. Hawak pa rin siya nito, mahigpit, parang isang sandig ang hindi matitinag sa gitna ng bagyo. Malamig ang titig ni Adrian, nakatingala sa ulan, naghahanap ng anino sa dilim. At doon niya nakita. Isang off-road vehicle, hindi kalayuan. Sa loob nito, may isang taong nakatingin sa kanila, nakanganga, gulat na hindi niya napatay si Celine. Putya! Sinira ng batang to ang plano ng mga kapatid ko. Sigaw ng lalaki mula sa loob ng sasakyan. 2 lalaki ang bumaba, mabibigat ang hakbang, mababagsik ang tingin. Punong-puno ng killing intent habang papalapit kay Adrian. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.